Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 12, talata 49 hanggang 53. Dito sinabi ng Panginoon, "Ako ay narito upang maghagis ng apoy sa lupa. Ano pa ang nanaisin ko kapag ito ay nagniningas na? Ako ay may bautismo na ibabautismo sa akin at ako ay nababagabag hanggang sa ito ay maganap. Sa palagay ba ninyo ay naparito ako upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ako'y narito upang maghati-hati." Parang ang hirap tanggapin, hindi ba? Dahil alam natin na ang Panginoong Hesus ay para sa kapayapaan, para sa ikabubuti ng pamilya at ikagaganda ng pagsasamahan. Subalit dito ilang bagay ang kanyang binabanggit. Una, ang kanyang bautismo na kanyang tatanggapin, sapagkat ito ay ang sakripisyo na haharapin niya para sa ating mga kasalanan. Kung kaya't maigting yung kanyang pagsasabi na ang apoy ay siyang bagay na nagtuturo sa atin tungkol sa Panginoong Hesus bilang siyang daan, katotohanan at buhay. Kapag ang ating mga paniniwala ay napunta sa usapang karapatan, napunta sa usapang kalamangan, nalilihis ito sa katotohanan at nag-aaway-away tayo at naglalaban tayo dahil sa kung papaano tayo tinatamaan, nasasaktan at nasasaling ng mga bagay-bagay. Ngayong mga panahon na ito, usong-uso ang tinatawag na woke culture. Alam niyo yung woke, nag-umpisa kasi yan, di ba? Yung pagiging gising o mulat. Lalo na sa mga karapatan ng mga naaapi. Lalo na nung panahon ng tungkol sa mga racial issues, di ba, ng mga Africans. Pero sa panahong ito, nagbago yan. Ngayon, pakiramdam ng mga nagtutulak ng karapatan ay, it's always us against them. Pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati at pagtutulak ng karapatan ng bawat grupo. Ganon din sa pamilya. Alam nyo, sa amin minsan, dahil yung mga anak ko malalaki na, pinag-uusapan namin ng ilang mga bagay-bagay na marami sa mga kabataan natin ay madaling masway o mahikayat ng ilang mga paniniwala sapagkat ito'y nagtutulak ng mga issue tungkol sa karapatan, kalayaan. Issue tungkol sa gender, LGBTQ, ay talagang magkaiba kami ng posisyon ng aking mga anak. Marami ding mga ibang pamilya, iba't iba ang posisyon tungkol sa mga issue like politics, kandidato o ganyan. Pero muli, ibinabalik tayo ng ating Panginoong Hesus sa kung ano ang totoo. Nawa ay tumigil tayo sandali, isa-isang tabi ang pagtutulak ng ating karapatan at ating muling balikan ang mga katotohanang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapag hindi na tayo magkaunawaan, tinatawagan tayong bumalik sa katotohanan. Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Bumalik tayo sa itinuturo ni Kristo. Marahil maraming mababagabag at maraming mapapaisip sa isyong ito. Subalit inaanyayahan ko kayong pagnilayan, ipagdasal, pag-isipan upang lahat tayo maibalik sa katotohanan, maibalik sa Panginoong Jesus. Kaya po, samahan niyo kung
Maging boses ng pag-asa, i-like ninyo ang landas ng pag-asa, ipasa sa mga kaibigan, at upang mas marami tayong makapag-isip, makapagnilay, at makapagbalik loob sa Diyos. Muli ako po si Joey at pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. May God bless you.